Good morning guys. Ngayong araw bibiyahe tayo. Pero kakaibang biyahe natin ngayon. Bubuksan natin yung ating saver. Madalas kasi pag bumibiyahe tayo, puro standard lang kinukuha natin booking. So ngayong araw naman, try natin buksan yung saver. I-compare natin kung magkanong diferensya at kung magkanong kikitain natin pag binuksan natin yung saver. Ngayong araw pala ay Sabado. Medyo makulimlim, may bagyo pa rin. Pero try natin kung makakamagkano tayo ng 8 hours or makaka 3,000 ba tayo ngayong maghapon na nakabukas yung saver. Ayun, may first booking na tayo. Galing dito sa St. Paul, dito sa may Makati. Papunta lang siya ng Makati Life. So ang fare is 67 pesos, saver siya. So pick upin ko lang yung passenger and then update ko kayo pag na-drop na natin siya. Update guys, mayroon na tayong pangalawang booking from dito sa Makati, sa may Lirato, dito sa may Malugay, papuntang Antipolo. Ang fare is 380 pesos. Papunta na nga ako dun sa pick up location natin. Hi guys, nahatid na natin yung pangalawa nating passenger dito sa may Antipolo. Galing ng Makati, bali 17 kilometers, 380 pesos, 30 minutes natin biniyahe. So ayos na yon. Naka-saver pa rin. Saver pa rin yung pangalawa nating booking. Dito ako ngayon sa may Marcos Highway. Wala pa rin booking na pumapasok. So tara, update ako mamaya pag mayroon na. May pang-apat na tayong booking. Galing dito sa Pasig, Maria Residence, papunta ng Shaw Boulevard. Ang fare is 195 pesos. So pick upin ko lang. Hi guys, may pang-apat na tayong booking from dito sa Shaw Boulevard papunta ng Pateros. Ang fare is 191 pesos. Bali standard booking siya, hindi siya saver. So unang standard booking natin to. So nakatatlo tayong saver tapos plus isang standard. So pick upin ko lang yung passenger natin. May panglimang booking na tayo. Galing dito sa Pasig, papunta naman siya ng PGH. Ang fare is 290 pesos. Kaso medyo lumakas na yung ulan and medyo malayo din yung pick up natin. 3 kilometers, 15 minutes pick up. Sabog yung booking natin ngayon dahil nga umuulan. So okay lang yan. Saver nga pala to, pero okay lang. Pick upin natin, sayang naman pag kinancel natin. Hi guys, time check is 10:30 na ng umaga. Nahatid na natin yung passenger natin dito sa may PGH. So actually medyo talo yung book na yon, saver. Bali 290 pesos yung fare, 13 kilometers, tapos almost 1 hour natin bago natin dito. So talo yung fare na yon. Ang target kasi natin dapat 250 pesos in 30 minutes. Kaso yun nga, yung 290 pesos is nasa 1 hour natin bago natin. Tapos yung pick up time nun is 15 minutes kasi medyo malayo. So talo yung fare na yun, pero ayos lang. At least dito rin kasi yung malapit sa kinakainan ko. So kain muna ako dahil nagugutom na tayo. Tapos biyahe ulit mamaya. So yun guys, kakatapos lang natin kumain. So grab on na tayo. Actually kanina pa ako nakabukas ng app pero walang pumapasok na booking ngayon. So try ko umikot ng Robinsons Manila. Baka sakaling pasukan tayo doon. So tara. Hi guys, pinasukan na tayo ng pang-anim na booking. Ang pick up dito sa may Malate papuntang PITX. Yung fare is 174 pesos. Mabilis lang naman itong pick up. Medyo malapit lang sa akin itong location ni passenger. So
So sana mabilis natin mahatid dito sa PITX. Hi guys, pinasukan tayo ng pampitong booking sa PITX papunta rito sa Vikings sa may Molobasia. Ang fare is 133 pesos. So let's go, sana maraming booking dito sa Molobasia para maaga tayo makauwi. So yun na nga guys, paikot-ikot tayo dito sa Molobasia pero walang pumapasok na booking. Try natin gumapang hanggang papunta naman ng Vito Cruz. Baka sakali maraming booking doon. Dito sa MOA, 0 tayo. Nagbaba tayo ng passenger dito. Pero mga 10 minutes na hindi pa rin tayo pinapasukan. Nga pala guys, open pa rin yung Saver ko Sa 7 booking, isa pa lang yung standard na pumapasok. So lahat sila, yung 6 ay puro Saver. Hi guys, may pang 8 booking na tayo. Dito sa Coast Residences yung pick up, dito malapit sa Vito Cruz. Papunta siya ng Molobasia. Ang fare is 108 pesos. So kanina hindi tayo pinasukan mula Molobasia hanggang dito sa Vito Cruz. Tapos ito nga, pinasukan tayo, papunta naman ulit ng Molobasia. So pick upin ko lang si passenger. Time check guys is 1 o'clock na ng hapon. So parang uulan na naman. Ang lakas ng hangin Tapos sobrang dilim na naman ang kalangitan. Sana wag itono. Hirap nito pag umuulan Yun lang pala ang mahirap din guys pag umuulan. Kasi nga yung booking natin sobrang sabog. Sobrang lalayo ng pick up. Kasi nga kukunti lang siguro yung mga driver pag umuulan. Pag malakas ang ulan kasi may mga humihinto na, hindi nagbibiyahe. Kaya minsan yung pick up sobrang layo. Tapos syempre iniiwasan natin yung malakas yung ulan dahil yung baha nga. Mahirap na ilusong sa baha yung sasakyan natin kasi nga bumibigay yung mga wheel bearing ng sasakyan natin. So mahal pa naman yun. Ako nga nagpalit ng 4 na wheel bearing Malaki-laki rin yung gastos natin, nasa 15,000 din. So yun guys, nakaka 1,500 pesos pa lang tayo. Nag-start tayo mga alas 7. So sana kahit maka 2,000 or 2,500 tayo. Try natin maka 1,000 pa ngayon bago tayo umuwi. Pero try natin pag lumakas na yung ulan. Ngayon nga yan umulan na. So andito ako ngayon sa may PICC. So papunta na naman ako ulit ng Vito Cruz. Galing ako Molobasia, wala namang booking doon So hanap tayo dito sa may Vito Cruz. Baka sakali bigyan tayo ng booking. Maganda sana kung malalapit lang pagka ganitong malakas ang ulan para mabilis natin mahatid. Kung kailangan natin huminto na agad, makakahinto na tayo kagad sa pagbibiyahe. So sige, update ko kayo pag may booking na pumasok. Yun guys, pinasukan tayo ng booking. Ang pick up dito sa may Lasal, kaso sobrang layo yung drop off natin papuntang Molino sa may Bacoor. Nasa 21 kilometers. Chinek ko sa map. Pag nag Cavitex, 45 minutes lang natin mahatid na agad. Pero pag hindi, nasa 1 hour. So pwede na siya. Kaso nga, ito nga baka biglang lumakas yung ulan. So nagdadalawang isip ako kung i-cancel ko or hindi. Pero mukhang hindi naman tutuloy yung ulan. Ilaban na natin to, sayang naman. After nito mag-set na tayo ng my destination pauwi ng bahay. Dito naman sa Makati. Para hindi sayang yung gas natin pabalik. Sana makakuha tayo pabalik dito sa Maynila. Hi guys, time check is 3:30 na ng hapon. Pinasukan tayo ng booking dito sa may Bacoor. Papunta siya ng FB Harrison sa may Pasay. Ang fare is 400 pesos. So actually nakaset ako ng my destination ngayon, pauwi na dahil 3:30 na nga. And yun nga, pinasukan tayo naman.
Pasay. Actually Makati ako nauwi pero okay na yun, Pasay malapit lang. At least hindi sayang yung gas natin. Sana mag-expressway si passenger para mabilis natin maihatid. Nga pala Saver to, kaya medyo mura lang pero ayos na kasi pauwi din naman tayo. So update ko kayo pag nababa natin si passenger doon sa Harrison. Dito nga pala sa Bacoor sobrang lakas ng ulan kanina. Ngayon medyo tumitila pero maya maya lumalakas eh. Kaya gusto natin makalis na dito, baka abutan tayo ng baha. So tara! Hi guys, time check is 5 o'clock na ng hapon. So pauwi na tayo, malapit na tayo dito sa bahay. Ang huling booking natin is mga 4:30 natin na drop doon sa may Harrison. Galing ng Cavite, 400 pesos yung fare. Medyo matagal natin. Nasa 1 hour din bago natin yung passenger natin dito sa may Harrison from Cavite. So ngayon nga, malapit na tayo dito. So kayo nang bahala mag-compute ng kinita ko ngayong araw na to. And nagpagas tayo ng 700 pesos. Yun yung gastos natin sa gas. Actually mayroon pang sobra na konti. Bali nakaka 10 booking tayo ngayong araw na to. And then mayroon din tayong tip na natanggap, nasa 300 pesos. So far okay naman yung kinita natin. Nag-start tayo ng mga alas 7 ng umaga. Tapos ngayon nga is 5 o'clock. Actually nag-break pa ako ng mga 1 hour dahil kumain ako ng tanghali. And mga more or less nasa 8.5 hour. Sabihin mo 9 hours yung kinonsume nating biyahe ngayong araw na to. Tapos yan yung kinita natin. So ganoon lang guys. Bali malalaki din yung pumasok sa aking booking ngayong araw na to. Pero karamihan puro Saver. May mga malalayo yung pick up and then malayo din yung drop off. Meron din mga maiksi pero konti lang. And then may sa 10 booking natin, mga isang booking lang dun yung standard. The rest puro Saver na. Actually trinay lang natin yung Saver kung okay ba, kung may kita rin pagka ganitong mga panahon. So far okay naman dahil wala masyadong traffic ngayong Saturday na to. And medyo matumal talaga yung booking. Kaya binuksan natin yung Saver. Usually kasi hindi tayo nagbubukas talaga ng Saver. Pero so far okay naman. Kumita naman tayo kahit papaano. Dahil maliit lang din naman yung hulog ng ating sasakyan. Kaya hindi naman tayo kailangan sobrang laki talaga ng kita. So sa 8 hours mahigit kong pagtatrabaho, masasabi ko na pwede na kaysa wala. At least kahit papano may panghulog tayo ng sasakyan, may pangkain tayo, and meron tayong panggas. So bawi tayo sa mga susunod na araw. Try natin hindi buksan yung Saver naman natin, mag standard tayo. Ibablog ko rin yan, try natin, and abangan nyo sa mga videos na gagawin pa natin sa mga susunod na araw. So yun lang guys, maraming salamat sa inyong panonood. Again, ito si Butter Dasband, ang inyong Grab Car Driver.